Tayo po'y magsitayo at magbumi sa Panginoon. Alam ko po na lahat tayo ay may kailangan ngayong araw at ang kailangan natin ngayon ay siya. Alam natin na hindi tayo nandito dahil aksidente, kundi tayo dinala niya dito para isa. Hayaan natin na siya yung maging sentro natin ngayong araw at gamitin natin itong kanta na ito upang pumunta ka sa ating Panginoon. Gawin natin ito upang mas mapalalim pa natin at gawin natin itong part ng service na ito na makipag-usap sa Kanya. Atin po natin kantahin ng Jesus, Lover of my soul, at gawin po natin itong panalangin sa bawat isa. Jesus, Lover of my soul, Jesus, I will never let you go. Saving me from the mighty way, you set my feet upon the rock, and now I know Jesus, Jesus. Jesus,
yung kapag kailangan natin ng tulong, alam natin na siya yung malalapitan natin. Alam natin na nandyan siya palagi. Alam natin na hindi niya tayo pababayaan. Kaya sinasabi po sa kanta na I need you, Lord, na kailangan natin siya. At alam natin lahat na yun yung pinunta natin dito ngayong araw. Na dahil may kailangan ka sa Kanya. Na bagamat lahat tayo may dala-dala tayo mabigat sa ating mga damdamin. Nandito tayo ngayon para ibigay sa Kanya para ipag-inobyo sa ating Panginoon. Kaya gamitin natin yung oras na ito para hingin natin kung ano yung kailangan natin para sa Kanya. pinagdaanan natin, alam natin na hindi tayo pinabayaan. Kaya gamitin natin tuloy at hindi tayo lahat at kung natin na panalangin para sa kanya. Oh, for love's Savior Christ,
Everything I need is you, the beginning of forever. Everything I need is you. Para po sa ating huling kanta, tayo po yung manalangin. Panginoon, maraming salamat sa araw na to, sa araw ng linggo na ginawa mo, Panginoon, na kami nagkakaisa sa bahay-sambahan mo, Panginoon. Alam ko na bawat isa sa amin, Panginoon, ay may kailangan sa iyo, at alam ko na kaya mo yung tugunan, Panginoon. Alam natin na siya lang yung makakasagot sa mga panalangin natin, na siya lang yung magbibigay sa atin ng kaluwagan sa kung anumang problema ang kinaharap namin, Panginoon. Ngayong umagang ito, inaalay ko po sa inyo yung kanta na ito upang pasalamatan ka, Panginoon, na ikaw lang yung nag-iisang banal, ikaw lang ang nag-iisang holy, na ikaw lang ang kayang gawin kung ano man ang kaya gusto gawin sa inyo ng mga tao mo, Panginoon. At ngayon, patuloy po natin pasalamatan at kantayin po natin ang Holy Forever. It's thousand generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all the Lord before us, and all the believe, we sing the song of ages to the Lamb. Your name, your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. Your thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, sing the song forever to the Lamb. If we walk in freedom, sing the song forever to the Lamb. Your name is forever to the Lamb. We sing the song forever and amen, and the angels cry, holy, all creations cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever. The people sing, the people sing, holy, the people sing, oh, you will always be, you will always be.
Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above the angels cry. Holy, all creation's cry. Holy, you are lifted high. Holy, forever. Let the people sing, let the people sing. Holy, to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, the angels All creation's rise. Holy, you are lifted high. Holy, holy forever. Minsan ba mo? And the angels cry. Holy, All creation's rise. holy, You are lifted high. holy, holy forever. You are lifted high. Holy, holy forever. Sa ngalan ng Espiritu Santo. Tawag sa pagsamba, mga kapatid, magkaisa kayo sa pagtulad sa akin. Pagmasdan ninyo ang mga lumalakad ayon sa halimbawang nakikita ninyo sa amin. Awitin po natin ang paniwalang awit, I am time, O Lord. Kaya't matindi kung inanais na sa'yo'y ako, Jesus, sa paanan ng iyong ilagay
Tayo po sa mandaling manalangin. Panginoon, sambahin ka sa langit, maging dito sa lupa. Maraming salamat, Panginoon, sa pribilehiyo at mga pagpapalang patuloy mong pinagkakaloob sa amin. Mga pagpapala, Panginoon, na siksik, liglig at umaapaw na hindi mo ipinagraramot, bagkus ibinubuhos mo, Panginoon, sa amin, gayon din sa aming mga pamilya. Salamat, Panginoon, sa panibagong araw, panibagong buhay at pag-asa na ipinagkakaloob mo. Salamat sa pagmulat ng aming mga mata. Hinayaan mo kami, Panginoon, na muling maranasan ang iyong kabutihan at kapangyarihan sa aming mga buhay. Panginoon, humihingi kami ng kapatawaran sa aming pagkakasala, ito man ay hayag o lihim. Mga pagkasasala, Panginoon, sa isip, sa salita at sa gawa na nagiging hindi magandang halimbawa sa aming mga kapwa. Patawad, Panginoon, sa aming mga mata na sa halip, Panginoon, na nakakakita ito ng mga tao nangangailangan, ay ginagamit namin ito sa panghuhusga sa mga tao sa aming mga paligid. Patawarin mo, Panginoon, ang aming mga labi na dapat ito sana ay nagsisilbing pagpapala, ngunit nagiging sugat sa aming mga kapwa. Patawarin mo, Panginoon, ang aming mga puso hindi makontento, Panginoon. Mga puso, Panginoon, na kulang at pinupunan namin, Panginoon, ang mga material na bagay, mga pita ng laman, Panginoon. Patawarin mo ang aming mga puso na hindi makontento, Panginoon, sa mga bagay na pinagkakaloob mo. Uli, Panginoon, humingi kami ng kapatawaran sa isang linggo, Panginoon, na aming nagawang hindi nagiging maganda. Ngayon, Panginoon, naharap kami sa iyong harapan. Humihigip kami, Panginoon, ng lakas upang magamit namin sa isang linggong muli, Panginoon, na aming lalakbayin. Salamat sa mga pinaparanas mo, Panginoon, sa aming mga buhay. At nawa, Panginoon, ang anak mo natitindig ngayong umaga, ang bawat salita mamumutawi sa kanyang mga labi, Panginoon, ay posibleng tabak na susugat sa aming puso. Magamit, Panginoon, hindi lamang sa apat na sulot na sanktuaryo ito, maging sa labas, Panginoon. Maraming salamat, ikaw ang magpakahayag, Panginoon, sa aming buhay. Sa iyong pinakamataas na papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Sagutang pagbasa mula sa awit 27. Si Yahweh ang ilaw ko at kaligtasan. Sino pa ba ang aking katatakutan? Si Yahweh ang muog ng aking buhay. Sino pa ba ang aking kakasindakan? Kung buhay ko'y pagtakaan ng taong masasama, sila'y mga kalaban ko at mga kaaway niya. Mabubuhay lamang sila at mapapariwara. Kahit isang dugo ang sa aking pumalibot, hindi pa rin ako sa kanilang matatakot. Salakayin man ako ng mga kaaway, magtiwala pa rin ako sa may kapal. Kay Yahweh, isang bagay lang ang aking hinihiling. Isa lamang talaga ang aking hangarin. Ang itira sa templo niya makapabuhay, upang magandahan ni Yahweh aking mapagpaslan, at doon bigay sa kanya ng patnubay. Itatago niya ako kapag may kaguluhan. Sa loob ng kanyang templo, ako iniingatan. Sa ibabaw ng batong malalaki, ako ilalagay. Matatalo ko ang mga nakapaligid kong kaaway. Sa templo sisigaw ng may
may kagalakan, habang mga handog ko'y iniaalay. Aawitan ko si Yahweh at papapurihan. Pakinggan mo ako, Yahweh, sa aking panawagan. Patuloy mo ako at iyong kahabagan. Nang sabihin mo, Yahweh, lumapit ka sa akin. Sagot ko'y, nariyan na ako at kita'y sasambahin. Huwag sanang magagalit sa akin ang iyong lingkod. Huwag sanang palayasin. Tinulungan mo ako, Diyos ng aking kaligtasan. Huwag mo akong iwan at huwag payalaan. Tatapihan ako ng aking ama at ina. Si Yahweh sa akin ay magpaaruga. Ituro mo sa akin, Yahweh, ang iyong kagustuhan. Sa ligtas na landas, ako iyong samahan. Pagkat naglipa na ang aking mga kaaway, sa mga kaaway ay huwag akong ipaubaya. Na kung lumulusob ang mga pagbabanta at kasinungalingan ang dalang sandata. Tayo po lahat, naniniwala akong bago ako mamatay, kabutihan ni Yahweh ang aking masasaksihan. Kay Yahweh tayo magtiwala, mananalig sa Kanya at huwag maghinawa. Kay Yahweh tayo magtiwala. Tingnan po natin ang awit ng mga bata. My God loves me, and all wonder I see the rainbow shine through my window. My God loves me. My God loves you, and all wonder I see the rainbow shine through my window. My God loves me. My God loves us, and all wonder I see the rainbow shine through my window. My God loves us. Ayan, sige po, samahan niyo po ako ipanalangin ng mga batang ito. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa buhay ng mga batang ito na ngayon ay nasa iyong harapan. Gabayan niyo nga po sila at pagbabayan sa bawat bagay na kanila pong ginagawa sa araw-araw. Patuloy niyo nga po na ingatan ang mga batang ito mula sa kanilang paglalaro, sa kanilang pag-aaral. At nawa po ay maging blessing po sila sa bawat pamilya na kinabibilangan nila. Gayon din po sa iglesia ito, Panginoon. I-bless niyo rin po ang mga magulang na nagtsatsagan, nagdadala po sa kanila dito sa bahay dalanginan upang po makapagpuri at makapagpasalamat sa iyo. Ito po ang aming panalangin sa matamis sa pangalan mo. Amen. Sige po. Mula po sa aklat ng San Lucas chapter 13, beginning verse
31 to 35. Luke 13, from 31 to 35. Ito po sinasabi. Na mga sandaling iyon, dumating ang ilang Pariseo at sinabi kay Jesus, umalis na po kayo rito dahil gusto kayo ipapatay ni Herodes. Sumagot si Jesus, sabihin ninyo sa asong gubat na iyon na patuloy akong magpapahayag o magpapalayas ng masamang espiritu at magpapagaling ng mga may sakit ngayon at hanggang bukas. At sa ikatlong araw, tatapusin ko na ang aking gawain ko. Basta kailangang ipagpatuloy ko ang aking paglalakbay ngayon, bukas at sa makalawa. Dahil hindi dapat mamatay ang propeta sa labas ng Jerusalem. Kayo mga taga-Jerusalem, binabato ninyo at pinapapatay ang mga propeta na isinugo ng Diyos sa inyo. Maraming beses ko na kayong gustong tipunin at alagaan gaya ng isang inahing manok na nagtitipon ng kanyang mga sisiw sa ilalim ng kanyang mga pakpak, pero ayaw ninyo. Kaya, bahala na kayo sa sarili ninyo sapagkat hindi nyo na alam o hindi nyo na ako makikita hanggang sa dumating ang panahon ng sasabihin ninyo. Pagpalain ang dumating sa pangalan ng Panginoon. Ang Diyos po ang magpala sa paglabasan ng buhay at panalisalita. Sige po, patuloy po tayo magpuri at magpasalamat sa ating Panginoon. At patuloy po nating ibalik ang tunay na biyaya o pagpapala para sa ating Panginoon na ating tinanggap po sa loob po ng isang linggo ng ating mga buhay. Tayo dito po yun para sa pagdating natin sa Panginoon, ang ating mga pamangko, ang ating mga ang ating mga handog, pagdating sa ating meeting, ang ating mga tayo sa Panginoon. Ang langit na gusto ang kasalanan, kaya kami sa libig, mga pagpapala mo.
pinupuri at nagpapasalamat sa iyo sa umaga nito. Salamat po sa bawat biyaya at pagpapala na aming tinatanggap. Dalangin po namin, Panginoon, na nawa ang kasagalan ito ay patuloy na magbigay ng kagalakan at katuwaan. Pagpapasalamat na kami yung patuloy na bibigyan sa kasagalan ng biyaya at pagpapala sa araw-araw. Dalangin po namin, O Diyos, ang bawat kamay na patuloy na nagbalik ng pagpapala ang iyong pangako. Siksik, bigbigat ang mga pawala sa iyong kalalagyan ang patuloy na pagkakalupos sa kanilang mga buhay. Ito yung aming panalangin na may pagpapasalamat na patuloy sa pangalan ni Jesus. Amen.
ko ito sa inyo, upang sa inyong pakikipag-isa sa akin, ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Magdaranas kayo ng mabighatian sa sanglibutan ito, ngunit ibayan niyo ang inyong loob, na pagtagumpayan ko na ang sanglibutan. Yan. Sige po, magandang umaga po sa ating lahat. Okay. Kanino pong susi ito? Ando sa labas. Ayun, napakabait. Uy, Amin ha, nakakailang beses ka na. Ang yan ako, Amin, palatandaan. Kung saan iniiwanan ng susi mo. Okay. Sa buhay po natin, ang Luke chapter 13, beginning verse 31 to 35, ay pagpapakita ng kalungkutan ni Jesus sa Jerusalem. Pero ito po ay pagpapakita rin ng pagpapatuloy ng misyon ni Jesus sa kabila ng maraming panganib na kanyang kakaharapin. Tayo, bilang isang mananampalataya at bilang isang Kristiyano, minsan kaya po tayo umihito sa ating paglilingkod, kaya tayo umihito sa ating pagmimisyon o pagsuporta sa mga gawain dahil natatakot tayo na tayo ay mapulaan. Tayo po ay natatakot na mapagbigaan o tayo ay natatakot na masabihan, uy, ang banal na niya. No po. Kaya yung iba, ninineglect na lang po nila o hindi na lang nila pinapansin yung salitang paglilingkod. At sila'y nagiging masaya sa paraan na kung saan sila ay umaattend, nagbibigay, or naaatasan na mga simple na minsan kaya nilang gawin. Pero minsan hindi pa rin nga po nila ito magawa. Pag binasa po natin yung Luke chapter 13, beginning verse 31 to 35, makikita po natin dito yung isang salitang pabala na sinasabi sa ating Panginoon na umalis ka na kasi merong banta sa iyo si Herodes. Mga kapatid, sa umagang ito, sa iba't ibang klase ng banta sa ating paglilingkod, tayo ay napipipilan o tayo ay natitigilan. Ayaw natin. Ang gusto lamang natin sa buhay natin, tayo ay maging masaya sa ating buhay bilang isang Kristiyano.
Pero pag tayo dumarating na sa ganitong pagpigil, pagsuway, o pagsaway, o pagpapahinto, nangunguna na po tayo doon. No po? Kaya, ano ba sabi ng Panginoon? Sabi doon, ang pagpapatuloy ni Jesus sa kanyang misyon ay pagpapakita ng kanyang dedikasyon at pagmamahal sa kanyang pangako na kanyang tinanggap. Kamusta po yung ating dedikasyon sa ating mga tinanggap bilang isang Kristiyano? Sino masaya na siya'y Kristiyano? Masaya kayo. Sino ang masaya dahil siya nalilingkod? Yun lang. No. Kukunti na. No. Ang pagiging Kristiyano ay hindi lamang po sa pagsimba. Amen. Hala, wala na sumagot. No. Ang pagiging Kristiyano ay hindi lamang ako ay nakapagbibigay. Ang tunay na batayan ng pagiging Kristiyano, ikaw ay nakapagsisimba, ikaw ay nakapagbibigay, at ikaw ay nakapagmimisyon. Amen. Pero ano ginagawa po ng iglesia? Kaya ni pastor yan. Alam niyo po, minsan meron ako meron isang manggagawa na nag-share sa akin. Sabi niya, pastor, ganun po ba talaga doon sa church na yun? Sabi ko, bakit? Okay, ang sabi po sa amin, gumawa kami ng program planning. Ano ba ako nangyari sa program planning? Okay naman. Pero nung ini-implement na po namin yung program planning, wala pong sumusuporta sa amin. Ang sabi po ng isang laiko, sabi niya, kaya nga kami gumawa ng pastor para siya gumawa eh. Hello? Hindi po pastor lang ang dapat gumawa. Tandaan niyo po, ang pastor aalis. Pero sino maiiwan? Alam niyo po ba ang prophetic number ng Inaon ay 178? 178 ang prophetic members ng Inaon. Nasaan po yung 178? Sabihin na po natin, kasama na natin yung bata. Alam niyo po, lately ko lang nakita yung statistics po ng Inaon. Last minute ako kayo naghahanap. Pero, pag tinitignan ko po yung reality, lalo na doon sa ginawang bagong statistics natin, 2024 to 2025, halos ang nandoon lang po is 98 ang in-code. Hindi ko po alam kung ito po ay dahil doon sa MIS natin na ipinasa ninyo or baka wala pang meron hindi nang papasa kaya hindi siya naka-encode. Mga kapatid, ang sinasabi po ng Lord sa atin, ang bawat isa ay kailangan magpatuloy sa misyon at nagpapakita ng kanyang dedikasyon sa paglilingkod. Huwag po niyo sabihin matanda na kayo. Huwag niyo po sabihin, hindi ko pa kaya kasi bata pa ako. At tungkulin naman ni Pastor yan palaguin ng simbahan, kaya natin siya binibigyan ng lawas. Mga kapatid, hindi ko po kakayanin. Kung ako lang. Kahit yung araw, gawin ko po yung gabi, gawin kong araw, bisitahin ko kayo isa-isa, hindi pa rin po sapat.
Ang sinasabi po ni Jesus dito, kailangan tapusin ko ang aking misyon, kailangan tapusin ko yung naatas sa aking balikat, kailangan tapusin ko yung mga bagay na aking gampanin, hindi ngayon, hindi bukas, hindi sa makalawa, ngayon. Kasi bukas o sa makalawa, hindi ko alam. Kung nandito pa tayo, di ba? Wala tayong alam. Pero yung sinasabi ng Lord dito sa atin, nung sinabihan siya na umalis ka na, may nagbabanta sa iyo. Sabi ng Panginoong Jesus, kaya wala siya. Ang totoo, ang kaaway naman, para lang siyang leon eh. Matapang lang yan, malintak. Pero ang katotohanan, hindi niya kayang lapain o sakmalin ang anak ng Diyos. Kaya ano po sinasabi ng Lord sa atin? Ang totoo, sabi ng makalawa, mapanganib ang sumunod sa Diyos. Kagabi po, pumunta yata ako sa Dulong Malabon Ismang po, 8:30 na wala pa ako sa bahay. Parang kagabi lang yata ako ginabi ng 8:30. Tawag si Ate Ted at Ate Aida, tawag si Ate, sabi ni Ate Aida siguro nanay Tessie ako. Dahil ginagawa din namin po yung report ng Dulong Malabon, kahit pa paano magkaroon sila ng presentation para sa report nila mamaya. Sabi ng yung mga taga-Dulong Malabon sa akin, Pastor, huwag ka na magtabigan ha. Mag-bypass ka na lang. Sabi ko, hindi kayo, ano ka lang ako mas mapanganib? Yung magtutuligan ako, mag-bypass ako. Pero titignan ko, parehas. Parehas yung mga panganib. Kaya nakaganda sa bypass, parang may nakikita truck. Diba? Sa tuligan, mag-isa ka lang. Kaya lang, hindi ka rin sigurado. No? Kaya sabi ko, sige po, magbabypass na lang po ako, wag mo kayo mag-alala. Kaya alam niyo po, wala pa ako sa bahay, may mga chat na, Pastor, nasa bahay ka na ba? Sabi ko, opo, mararating ko lang. Ngayon lang. Sabi nila, salamat naman po, nakauwi na kayo. Mga kapatid, tandaan po natin, wala pong panahon at oras o araw sa ating mga buhay na hindi mo tayo nanganganib. Diba? So, makikita ka nga ng tricycle, safe na safe ka eh. Sa palagay mo, lintas na lintas ka. Pero ang tanong, yung ba nasa likudan mo at yung nasa harapan mo at nasa likudan mo, sigurado ba sila? Na gano'n din ang iniisip na kailangan nila mailigtas. Naalala ko po for last 2 weeks, 3 weeks, nung po magkakaroon ng workers meeting, first Saturday ng 2. Nung kami po ay malapit na dito sa may gasolinahan, dito sa may bypass, palabas. Meron po isang 16-wheeler truck. Ang bilis. Ang totoo, pininahan na kami mag-asawa eh. Nakaliko lang ako. Sabi ko sa sarili ko, pasalamat ka pag hindi ka nakadisgrasya ngayon. Pagdaling po tayo dito sa may kanto, bago mag-hospital ng ACE, alam niyo po nangyari? May pumakat na isang big bike doon sa kanyang harapan. Sabi ko, ayan, kasi. Mga kapatid, sa 3 years na pagbibisyon ni Jesus, araw-araw nakakaranas siya ng panganib sa kanyang buhay.
Araw-araw nakararanas siya ng mga bagay na hindi niya inaasahan. Tayo ganoon din. Araw-araw nakararanas tayo ng sitwasyon. Araw-araw nakararanas tayo ng mga bagay na hindi natin inaasahan. Pero ang sabi ni Jesus dito, kailangan kong ipagpatuloy ang aking nasimulan. Tayo, bilang Kristiyano, kailangan natin ipagpatuloy ang ating pananampalataya sa kabila ng mga pagsubok, sa kabila ng suliranin, sa kabila ng problema, sa kabila ng karamdaman. Kailangan natin ipagpatuloy na ang Diyos ay buhay sa atin. Amen? Hindi natin kailangan huminto. Bakit? Kasi pag huminto ka, talo ka. Kaya sabi ng Lord, nalulungkot ako. Nalulungkot ako dahil may mga tao. Naalala niyo sinabi doon sa verse 31? Yung sinabi ng Lord, na kayo parang tayo siya parang isang manok na inahin o isang inahin na manok na yung kanyang mga sisiw ay kanyang pinoprotektahan, kanyang pinag-iingatan. Pero ano sabi doon? Ayaw niyo eh. Ayaw niyo eh. Paano tayo? Kung ano gusto niyo, sige, gumawa. Diba? Mga kapatid, lagi tayo pinaprotektahan ng Diyos sa lahat ng bagay na ginagawa natin sa buhay natin. Pero minsan ikaw yung umaayaw o tayo yung umaayaw. Kaya sabi ng Lord sa atin, ayaw mo, sige, okay lang. Bahala ka na. Decision mo na yan eh. Gusto mo na yan. Kaya, yung sinasabi ng Lord sa atin, yung pagmamahal natin sa Panginoon, o yung pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin, sabi doon, yung pagmamahal ni Jesus sa kanyang mga alagad ay nagpapakita ng kanyang tunay na pagmamahal at pag-aalaga sa bawat isa. Yung proteksyon na ginawa ng Panginoon sa kanyang mga anak ay napakasarap isipin. Kaya kung tinignan din po natin yung ating kapartner po ng Philippians chapter 2 verse 3 verse 17 and Philippians chapter 4 verse 1, ang sinasabi po ng Panginoon dito, magtulungan tayo. Kasama po ng ating context ng lectionary. Kapatid, ano ka ba sa iglesia ito? Ikaw ba'y nakatutulong o nakabibigat? Ikaw ba'y nakakapag-alaga o nakapagtataboy? Hindi po ako may sabi dito, ha? Baka mamaya may ibabigla yung report ng SPPR. PAS-DS. Hindi na po namin parinitin na aming pastor. No. Alisin nyo na yan. Grabe magsalita. Baka yung evaluation sa akin, biglang kami, mabig-maib eh. Diba? Pero sinasabi ng Lord sa atin, katuwang ka ba ng Diyos? Pakitanong mo nga sa katabi nyo kung katuwang siya. Katuwang siya ng Diyos. Diba? Katuwang ka ba ng Panginoon? No? Ate Nicole, katuwang ka ba ng Lord? Ate Nicole, katuwang ka ba ni Lord? No? Diba? Baka hindi mo tayo nagiging katuwang ng Diyos.
Baka tayo isa pa sa nagiging mapanganib. Baka tayo panganib doon sa ating katabi, sa ating nasa likuran. Mga kapatid, yung sinasabi ng Philippians, yung taong sumusunod kay Jesus ay nagiging isang mabuting halimbawa. Naalala niyo po yung sino sa kabataan. Sino yung nakakabisado ng sinabi ni Pablo kay Timoteo sa 1 Timothy o sa 2 Timothy? Ano sabi doon? Huwag mong bigyan daang hamakin ka inuman dahil sa iyong kabataan, kundi sa halip, pagsumikapan mo maging huwaran ka, panalita, pag-uugali mga gawa. Mga kapatid, tandaan po natin, hindi lamang po sa kabataan sinabi yun, kundi maging sa bawat isa sa atin. Kailangan natin maging huwaran. Sa susunod na April, ilang linggo mula ngayon, 71 na po tayo. Pero ang sinasabi ng Lord sa atin, doon sa Filipos 4 verse 1, sabi doon, hangarin natin na ang kagalakan ay maging pagpapala sa bawat isa. Alam niyo po, yung verse po doon sa Luke, pag nililay-nilay po natin siya, nagpapaalala siya sa atin. Hindi po simple ang maging Kristiyano. Hindi rin simple ang ginawa ni Jesus sa buhay natin. Pero ang laging ipinapaalala ng Diyos sa atin sa umagang ito, ang lahat ng gustong sumunod at maglingkod sa akin ay magpasa ng kanyang krus. Krus na hindi po kailangan lumakat ka sa gitna ng kalsada para magpenitensya, kundi para harapin ang lumang sitwasyon, pangyayari, mga bagay na patuloy na iyong pinagdaraanan. At tandaan po natin lagi, maging maingat tayo sa lahat ng bagay. Dahil ang lagi pinapaalala ng Lord sa atin, ang ating kaaway na si Satanas ay parang isang leon na umatungal at lagi humahanap ng masisila at mawawasak. Kaya sa umagang ito, tandaan mo natin lagi, huwag tayong magpasila. No po. Huwag nating hayaan na tayo magamit ng kaaway. Kundi ang sabi doon, ang kaaway ay laging nating ilagay sa pag-aanan natin o sa ilalim ng ating mga talampakan o ng ating mga paa at durugin. Huwag mo tayo. Lagi natin i-claim sa sarili natin, anak ako ng Diyos, hindi ako pwedeng gamitin ng kaaway. Pero, paano ka tayo nagagamit ng kaaway? Paano natin ilalagay sa panganib ang kaharian ng Diyos? Dahil sa hindi natin pagiging matapat. Hindi tayo perfecto, pero kailangan natin maging matapat sa Diyos. Ang katapatan ay nasa ating mga puso, sa ating isip, sa ating mga labi, sa ating mga buhay. Kaya, ang sabi ng teksto,
Huwag nating bigyan ng kalungkutan ang ating iglesia. Kasi pinakita dito, bayan eh. Kung paano ipinakita ni Jesus sa bayan ng isa ng Jerusalem ang kanyang pagmamahal, ang kanyang pag-ibig, ang kanyang kabutihan, at ang kanyang katakilaan. Tayo, bilang isang bayan o bilang isang iglesia ng Diyos, lagi natin may pamalas at may pakita ang kanyang kabutihan at ang kanyang katakilaan. Pagpalain tayo ng ating Panginoon. Para sa awit ng pasasalamat at pagtatalaga, awitin natin ang Rock of Ages, California. Salamat sa ating Panginoon. Tayo ay patuloy na tumitig at tayo ay patuloy na magbigay ng magpapasalamat sa kanyang katakilaan at sa kanyang kabutihan. Patuloy, Panginoon, kami nagpupuri at nagpapasalamat, Panginoon, sa iyo sa umaga ito. Alam namin na dumanas ka ng tunay na kalungkutan sa bayan ng Jerusalem. Kalungkutan na kung saan maraming pumigil, maraming sumuway, na gawin mo ang mga bagay na dapat mo gawin tungkulin sa pagpapahayag, pagmimisyon, pananalangin at patuloy na pagmamahal. Panginoon, alam namin, O Diyos, na ito'y nagiging bahagi din minsan ng aming mga buhay. Napipipilan kami na kami gumawa ng mabuti, kami maglingkod, kami sumunod sa iyong kalooban. Dahil maraming sagaban, maraming dahilan, marami, O Diyos, ang napapakita na hindi namin kami walang kakayanan. At marami kami nakikita na hindi namin magagawa ang anumang bagay para sa aming mga buhay. Panginoon, pagpalain mo po ang aming buhay nito. Sabi mo nga sa iyong salita, ang paglilingkod ay hindi bukas o hindi sa makalawa. Kung hindi ang tunay na paglilingkod ay dapat namin gawin ngayon. Sapagkat alam namin na kung ito ay gagawin namin bukas o sa makalawa, pwede ito ay maging huli na. Subalit kung ito ay magagawa namin sa araw na ito yung nais mo, ito yung gusto mo, ito yung patuloy na magbibigay sa amin ng katatagan at kagalakan.
At ang sabi mo, kung ayaw namin gawin, nasa amin ang isang desisyon. Pero darating ang mga panahon na yun, sabi mo, hindi namin makikita ang tunay na kaligtasan na aming hinahangad. Hindi namin makikita ang tunay na kagalakan aming ninanasa. Sapagkat kami magdaranas ng patuloy na kalungkutan ang tunay na kadakitaan. Panginoon, pabayaan mo po ang iglesia ng Inamon ay patuloy mong pagpalain sa bawat kapatiran, sa bawat pamilya, sa bawat anak mo na patuloy na nagnanasang mapapurihan ka at mapasalamatan ka. Mula sa aming mga bata, nasa mga simpleng paglilingkod ng pag-awit, pakikinig ng mga salita mo, tunay o Diyos na idalhin mo sa kanilang mga puso ang tamang pananampalataya. Pananampalataya na hindi nila ito malilimutan hanggang sila'y maging isang kabataan. Sa aming mga kabataan o Diyos, sila'y nakakahalubilo na namin sa aming pagsamba, sa aming mga panalangin, sa aming bawat hinihiling. Nawa ang mga salita mo na kanilang napapakinggan, ito o Diyos ay hindi magbigay ng kalungkutan sa iyong kapangyarihan o sa iyong kalulatian. Kung hindi, ang sabi mo kami maging kaisa sa paglilingkod na kasama ng mga mayang, kasama ng mga kababaihan at kalalakihan, na patuloy o Diyos na higit na pinatatatang, pinalalalim, pinatitibay, higit na pinalalago ang iglesia o ang simbahan o ang tabernakulong ito, Diyos, na pinagkatiwala mo sa amin. Na maabot pa namin ang bawat anak mo na nangangailangan ng kaligtasan, nangangailangan ng pananampalataya sa kanilang mga puso. Panginoon, sa simpleng mensahe mo, Panginoon, nawa, makita namin kung gaano kakadakila sa aming mga buhay, kung gaano kakabuti sa aming mga buhay. At nawa, ang mga mensahe ito na aming napakinggan ay patuloy na mapaalala sa amin na kami bilang isang miyembro o kami bilang isang mananampalataya, kami bilang isang kaalib ng Iglesia Metodista sa lugar ng Inamon ay mayroong katungkulan, may pananagutan na hindi lamang namin may balik na kami makapagsimba, hindi lamang, Panginoon, kami makapagbalik ng aming mga offering o ng aming mga pangako o ng aming mga dugo. Kung hindi, bigyan mo rin kami ng kabigatan na tunay na madala pa namin ang mas marami pang mga tao ang tunay na maglilingkod sa iyo bilang kanilang Panginoon at bilang kanilang tagapagligtas. Salamat po sa buhay ng bawat isa sa amin na kami ay uuwi sa aming mga pansamantalang tahanan. Dadalhin namin, O Diyos, ang iyong biyaya. Dadalhin namin ang hamon na kami ay tinawag mo bilang isang misyonero ng aming iglesia. At lagi mo ipinapaalala sa amin, kami isang ambasador ng Iglesia ng Inamon. Ambasador na patuloy na napapahayag ng kaligtasan sa mga taong mas nangangailangan. Isang tagapamuno o tagapanguna na kami, O Diyos, ay maging bahagi ng tunay na paglilingkod. Salamat po sa umagang ito. Kalakip ang aming panalangin sa aming mga kapatid na may mga karamdaman, na patuloy mo po himpuin ang kanilang mga puso, ang kanilang mga isipan. Lalo tigit, patuloy na silang bigyan ng kalakasan
masuportahan ang kanilang patuloy na mga pangangailangang material at pinansyal. Panginoon, salamat po kasama ang aming pananampalataya sa buong linggo na aming tatahakin. Patuloy, O Diyos, na kami iyong pangunahan. Alalayan ang bawat isa sa amin na anumang pangalip ang laging nasa aming harapan, nasa aming mga likuran, o sa aming mga tagiliran. Lagi, O Diyos, katulad ng iyong pangako, ang iyong malabay na Santong Espiritu ay lagi namin mararanasan. Lagi namin madarama ang iyong pagliligtas. Lagi namin madarama ang iyong pag-ibig. Lagi namin madarama ang iyong pangangalaya at ang tunay na pagmamahal. At kaya, Panginoon, ano man ang aming kaharapin, lagi ikaw ang maging sentro ng aming mga puso at ng aming mga isipan. Ito'y aming panalangin na may pagpapasalamat, panalangin na may pagpupuri, panalangin ng pagsamba at pagluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Tinataas namin sa iyo ang aming mga kapatid na may mga karawan, kay Idling, kay Gerard, Panginoon, maging sa buhay ni Princess, sa buhay ni Nigel, sa buhay Panginoon ni Shane. Dalangin po namin, O Diyos, na pagpalain mo po ang bawat anak mo na magdiriwang ng kanilang karawan, na ikaw ang may taas at patuloy nilang mapapurihan at patuloy nilang mapasalamatan. Sa kanilang mga buhay, lagi ang katugunan na kanilang panalangin at pintiin ay kanilang tunay na makakamtan. Patuloy po natin tanggapin ang biyaya ng pagpapala ng Diyos Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu, ang siyang sumating mga puso, sumating mga buhay, mula ngayon at magpakailan-kailan paman. Amen. BS training sa Manila UMC, may registration po ito na 150. Ang ating po magiging delegado sa ating iglesia ng Inangon ay 7. Kasi po, kasama po sila sa ibabayad nating registration. No po, na 150. Hindi po ako kasali dito. Ang bali kasali lang po dito sa Ate Princess at saka sa Ate Tuloy. Pero yung mga taga-dulong Malabon, sinabihan mo na rin po sila para sa ganitong registration. Then, church anniversary po natin sa San Rafael Gym na sa ganang na 1:30 ng hapon. Sa lahat po ng sasama, magipag-communicate po kayo kay Ate Yasmin at saka po kay Ate Kuya Marvin. Sila po yung ating magiging coordinator para po sa ating pagsama sa ating anniversary sa Sunday. No po, mga kapatid, sama po tayong lahat. Tawag na po lang sabi ni Kuya Lucio kahapon sa gawain ng mga kalalakihan, masarap po na tayo ay magsama-sama. No, ino-offer po niya yung kanyang sasakyan. Alam mo naman po, meron pang